Good morning, magandang umaga po muli sa welcome again sa aking channel ngayong umagang ito. Welcome ulit sa ating Bible reading na naman, no? Kahapon ng umaga ang binasa natin ay ang 13 to 15 ng 2nd Kings. Ngayon naman ay 16 to 18 ng 2nd Kings pa rin, ano? So, nandito nasalaysay din sa 16 ang paghahari ni Ahaz sa Juda, no? Sinalaysay dito yung kanyang mga ginawa. Tapos ang iba pang ginawa ni Haring Ahaz ay nakasulat sa kasaysayan ng mga hari ng Juda. Namatay siya at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninunong hari sa lungsod ni David. Ang anak niya si Ezekias ang humalili sa kanya bilang hari. Sabi dito sa chapter 17, ng 12 taon na paghahari ni Ahaz sa Juda, naging hari ng Israel si Osias na anak ni Ela. Siya ay naghari sa Samaria ng 9 taon, bagamat hindi tulad ng mga hari ng Israel na nauna. Sa kanya ginawa rin niya ang mga bagay na hindi kalugod-lugod kay Yahweh. Sinalakay siya at sinakop ni Haring Salmaneser ng Assyria. Napasailalim ng Assyria ang kanyang kaharian at pinagbuwis taon-taon. Natuklasan ni Haring Salmaneser ng Assyria na si Haring Osias ay hindi tapat sa kanya. Ito ay nakipagsabuatan kay Haring So ng Ehipto at hindi nagbayad ng buwis, kaya ipinadakip niya si Haring Osias at ipinabilanggo. Nilusob ni Salmaneser ang Israel at 3 taon kinubkob ng mga hukbo ang Samaria. Nang 9 taon ng paghahari ni Osias, ang Samaria ay sinakop ng hari ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at Syria at ikinalat sa Hala, ang iba'y sa ilog Habor, sa Gozan at mga lungsod ng Medes. Sabi dito, nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasalas sila kay Yahweh na kanilang Diyos na naglabas sa kanila sa Ehipto mula sa pagpapahirap ng Paraon na hari ng Ehipto. Sumamba rin sila sa ibang mga Diyos at ginaya ang mga kaugalian ng mga bansang tinaboy ni Yahweh mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang pinasimula ng mga hari ng Israel. Sila ay gumawa ng mga bagay na labag sa kalooban ni Yahweh, na pumili sila ng mga sagradong burol sa bawat bayan mula sa pinakamaliit na nayon hanggang sa pinakamalaking lungsod. Naglagay din sila ng mga haligi at mga ribulto, no, ni Asher sa mga burol sa bawat lilim ng mga punong kahoy. Doon sila nagsunog ng insenso tulad ng ginagawa ng mga bansang pinalayas ni Yahweh sa mga lupaing sinakop nila. Nagalit si Yahweh sa kanila dahil sa mga kasamaang ito. Naglingkod sila sa mga Diyos-Diyosan na mahigpit na ipinagbabawal ni Yahweh, kahit na binalaan na ni Yahweh ang Israel at Juda na sa pamamagitan ng kanyang mga sugo at mga propeta nang sabihin niya, talikuran ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay kayo ayon sa kautusan binigay ko sa inyo ayon sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Hindi nila ito pinakinggan. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno at na hindi nagtiwala kay Yahweh na kanilang Diyos. Tinakwil nila ang kanyang mga utos. Sinira ang kasunduan ginawa ni Yahweh sa kanilang mga ninuno at binaliwala ang mga babala niya sa kanila.
sila'y naglingkod sa mga Diyos-Diyosan na walang kabuluhan, kaya nawalan din sila ng kabuluhan. Tinularan nila ang mga kaugalian ng mga bansang nakapaligid sa kanila na sa simula pa pinagbawal na ni Yahweh. Nilabag nila lahat ang mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos at gumawa ng dalawang gumawa sila ng dalawang guyang metal, no? Ginawa rin nila ng ribulto ang Diyos-Diyosan na si Asher. Sinamba nila ang araw, buwan at ang bituin, at naglingkod din kay Baal. Sinunog nila bilang handog ang kanilang mga anak na lalaki-babae. Sumangguni sila sa mga manghuhula at sa mga nakikipag-ugnayan sa mga espiritu ng mga patay. Nalulun sila sa paggawa ng masama. Dahil dito, labis na napuot sa kanila si Yahweh, kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang paningin, maliban sa lipi ni Juda. Ngunit si Juda rin ay nagkasala, ngunit hindi rin sumunod ang Juda sa mga utos ni Yahweh na kanilang Diyos, at tinularan nila ang mga kaugalian ng Israel. Itinakwil ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita at pinabayaan niya sila sa malupit na kaaway hanggang sila'y lubusang malupig. Matapos paghiwalay ni Yahweh ang Israel at ang Juda, nakaharian ni David, ginawa ng Israel na hari si Jeroboam na anak ni Nebat. Siya ang nag-udyok sa Israel na talikuran si Yahweh at gumawa ng mga karumal-dumal na kasalanan. Tinularan ng mga Israel ang mga kasamaan ni Jeroboam at hindi sila nagbago. Kaya itinakwil sila ni Yahweh tulad ng babala sa kanila ng mga propeta. Ang mga Israelita ay dinalang bihag ng Assyria kung saan sila ay naninirahan mula noon. Ang Samaria ay pinatirhan ng hari ng Assyria sa mga taga-Babylonia. Kuta, Ava, Hamat at Sepharvaim. Nang bago pa lang sila roon, hindi sila sumamba kay Yahweh, kaya sila pinalusog niya at pinalapa sa leon. May nagsabi sa hari ng Assyria, hindi alam ng mga taong pinatira mo sa mga lungsod ng Samaria kung ano ang batas ng Diyos doon. Dahil dito'y sila pinakain niya sa mga leon. Kaya pinasundo ng hari ng Assyria ang isa sa mga paring kasama ng mga Israelitang dalang bihag at pinatira sa Samaria upang ituro sa mga tao ang kautusan ng Diyos ng lupaing iyon. At ibinalik nga nila sa Samaria ang isa sa mga paring dinalang bihag at ito ay nanirahan sa Bethel. Itinuro niya sa mga tao kung paano sambahin si Yahweh. Ngunit ang mga tao hindi pa rin nakinig, Hindi pa rin nakinig ang mga taong yun, Gumawa pa rin sila ng Diyos-Diyosan, inilagay sa mga iyon sa mga dambana, sa mga sagradong burol na ginawa ng mga Israelita. Yung mga Diyos-Diyosan, nilagay nila doon. Ayan, si Nibkas at Tartak ang sa mga taga-Abas sa Adramelech at Anamelech, kanilang mga anak bilang handog. Ayan, binigay pa, sinunog din yung kanilang mga anak, Ganon, nagtayo sila ng iba't ibang ribulto, Nagpatuloy sila sa ganong kasamaan, sa ganong gawain. Yung mga ganon yung kaugalian ng mga bansang pinanggalingan nila. Mula noon,
Yun na ang naging paraan ng kanilang pagsamba. Hindi nila sinamba si Yahweh sa tamang paraan. Hindi rin nila sinunod ang mga tuntunin at kautusan binigay sa anak ni Jacob na pinangalanan niyang Israel. Gumawa si Yahweh ng kasunduan sa kanila at inutusan sila na huwag kayong sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, ni yumukod o maglingkod o maghandog sa kanila. Ang sambahin ninyo'y si Yahweh lamang. Siyang naglabas sa inyo sa Ehipto sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan niya. Siya lamang ang inyong paglingkuran at handugan. Sundin ninyo ang mabuti at ang lahat ng mga utos at mga tuntunin binigay sa inyo. Huwag kayong sasamba sa ibang Diyos at huwag ninyong kalimutan ang mga kasunduan ginawa ko sa inyo. Si Yahweh lamang ang inyong sambahin at ililigtas niya kayo sa inyong mga kaaway. Ngunit ayaw nilang sumunod, kundi nagpatuloy sila sa dati nilang mga kaugalian. Sumamba nga sila kay Yahweh, ngunit sumamba rin sila sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang kanilang ginagawa. Maging ang kanilang mga kaapu-apuhan, hindi sila talaga sumamba, Tapos, ayun nga, sinalaysay dito sa chapter 18 ng paghahari ni, yun nga, si Hezekias sa Juda, ng ikatlong taon ng paghahari sa Israel ni Osias na anak ni Ela. Naging hari naman ng Juda si Hezekias na anak ni Ahaz. Siya ay 25 taon gulang noon at 20 siyam na taon siyang naghari sa Jerusalem. Ang ina niya ay si Abi na anak ni Zacarias. Naging kalugod-lugod siya kay Yahweh sapagkat sumunod siya sa mabubuting halimbawa ng ninuno niyang si David. Ipinaggiba niya ang mga dambana sa mga sagradong burol at pinasira ang mga simbahang haligi pati ang ribulto ni Asherah. Dinurog din niya ang tansong ahas na ginawa ni Moses na kung tawagin ay Nehustan sapagkat hanggang sa panahong iyon ay pinagsusunugan pa nila ito ng insenso. Nagtiwala si Akias kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Wala siyang katulad sa mga naging hari ng Juda na nauna man o sumunod sa kanya. Nanatili siyang tapat kay Yahweh at naging masunurin sa kautosang ibinigay ni Yahweh kay Moses. Kaya't pinatnubayan siya ni Yahweh at nagtagumpay siya sa kanyang mga gawain. Naghimagsik siya sa hari ng Assyria at tumangging pasakop dito. Natalo niya ang mga Pilisteo hanggang sa Gaza at sinakop ang lahat ng bayan na sa paligid nito mula sa pinakamaliit na nayon hanggang pinakamalaking lungsod. So nagtagumpay si Haring Hezekias dahil sumunod siya sa ating Diyos. Nang ika-4 na taon na paghahari ni Hezekias at ika-7 taon naman ni Oseas na sa Israel, kinugkob ni Haring Salmaneser ang Assyria at Samaria at nasakop ito pagkaraan ng 3 taon ng pagkupkob. Noon ay ika-6 na taon ng paghahari ni Hezekias at ika-9 naman ni Osias ng Israel. Ang mga Israelita ay binihag ng hari ng Assyria, dinala sa Assyria at pinatira sa Hala, sa Ilog Habor na nasa Gaza at sa mga lungsod ng Medes. Nangyari ito sa kanila sapagkat sinuway nila si Yahweh na kanilang Diyos at sinira ang kasunduang ginawa sa kanila sa pamamagitan ni Moses na lingkod ni Yahweh. Tapos nangyari nga kinubkob ni Sennacherib ang Jerusalem, sinalaysay dito, at pinagmulta sila, ganyan.
Sinabi ni Eliakim, Sebna at Joa sa opisyal ng Assyria, nakiusap kami sa inyo na sa wikang Arameo na lamang ninyo kami kausapin sapagkat naintindihan din namin ito. Huwag ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo sapagkat nakikinig ang aming mga kababayan na nakatira sa tabi ng pader ng lungsod, sabi. Ngunit sinabi ng opisyal, ito'y hindi lamang pinasasabi ng aming Panginoon sa inyo at sa inyong hari, kundi pati sa inyong mga kababayan, sapagkat pare-pareho kayong kakain ng inyong dumi at iinom ng inyong ihi. Ganun ang pagkakasabi ng opisyal na yun. Tumayo ang opisyal at sumigaw sa wikang Hebreo, pinasasabi sa inyo ng makapangyarihang hari ng Assyria na huwag ninyong paniwalaan si Ezekias. Hindi niya kayo may pagtatanggol laban sa aming hari. Huwag kayong maniwala sa kanya kahit sabihin sa inyong ililigtas kayo ni Yahweh. At ang lungsod na ito'y hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag ninyong pakikinggan si Akiya, sabi. Ipinasasabi pa ng hari ng Assyria na sumuko na kayo at makipagkasundo sa kanya. At makakain ninyo ang bunga ng inyong mga ubasan at mga punong igos. Iinumin din ninyo ang tubig sa inyong mga balon hanggang sa malipat kayo sa isang lupaing tulad ng inyong lupain na sagana sa butil ng alak at tinapay at bungang kahoy sa mga olibo, langis at pulot. At piliin ninyong buhay at hindi kamatayan. Huwag ninyong paniwalaan si Akias kahit sabihin niyang ililigtas kayo ni Yahweh. Mayroon bang Diyos na alingmang bansa ang nakapagpaligtas sa kanila mula sa kapangyarihan ng hari ng Assyria? Sabi ganyan. Ang Samaria ay naligtas ng mga Diyos ng Hamat, ng Apad, ng Serbaim, ng Hena at ng Iva, nang lusubin ito ng aming hari. Ngunit ang bayan nila hindi naligtas ng mga Diyos na iyon laban sa mga hari. Paano ngang maliligtas ni Yahweh ang Jerusalem? So nilait pa ang ating Panginoong Yahweh nang sinasabi ng opisyalis na yon. So hindi sumagot kahit isang salita ang mga tao sapagkat iyon ay bili ng haring Ezekias. Pinunit ni Sebna, Joa at Eliakim na anak ni Hilkias ang kanilang kasuotan at nagbalik kay Ezekias. Isinalaysay nila sa hari ang sinabi sa kanila ng opisyal ng Assyria. So yun diba nagpatuloy pa rin ang paghahari, diba? Pero may isang hari na nagpatuloy ng kabutihan at naglingkod sa Diyos, nagtiwala at sumunod. Yun ay si Haring Ezekias sa Juda. Nagpatuloy siya, pero nilalait pa rin hindi lang si Haring Ezekias kundi pati ang ating Diyos nilait pa rin ng mga yon. Meron daw bang makakatulong sinabi pa na hindi sila maliligtas ng Panginoong Yahweh ganun pa rin ang sinabi. So malalaman natin bukas kung ano ang gagawin ni Haring Ezekias, so ganun pa rin patuloy pa rin dito sa 2 Kings yung paggawa nila ng karumal-dumal sa mata ng ating Panginoon. Yung paggawa ng mga Diyos-Diyosan, yung pagsamba, patuloy pa rin yung pagsunog ng hindi naman karapat-dapat, pati yung kanilang mga anak ay sinusunog pa rin nila upang iaalay sa mga Diyos-Diyosan na yun ay karumal-dumal at kinagagalit ng ating Diyos na gawin, na gawain. Yung hindi rin pagsunod sa ating Diyos sa mga kautusan, yun ay kanya ikinagagalit din, kaya hindi niya pinagtatagumpay ang ibang hari, ibang kaharian, ibang tao, At hindi lang dito
sa kasaysayan ng mga hari niya, sinasabi yun. Kundi pati sa ating kapanahunan ay sinasabi ng Diyos na huwag tayong sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, ano? Huwag tayong gagawa ng ribulto o anuman at doon ka sasamba at yuyuko. 'Di ba 'yun ang sinasabi ng ating Diyos dito na huwag tayong yuyuko, huwag tayong sasamba, no? Huwag tayong hihingi ng tulong, no? Kundi sa Kanya lamang na ating Diyos na nagbigay ng lahat sa atin, na nagbigay buhay sa atin lahat, no? Sa Kanya lang nararapat tayong sumamba. Hanggang ngayon sinasabi niya 'yon para sa atin upang tayo rin ay maligtas at tayo rin ay kanyang tulungan, tayo rin ay kanyang pakinggan kung tayo lamang ay sasamba sa kanya, hindi sa mga Diyos-Diyosan lamang, ano, sa mga ribulto na gawa ng kung ano-ano. 'Di ba, yung iba nga sinabi dito na sinamba pa rin nila yung buwan at araw, 'di ba, na hindi naman dapat, at yun ay kasuklam-suklam sa ating Diyos na si Yahweh, no? Kaya nawa tayo ay sumamba lamang sa Kanya. Kasi sinabi rin sa Biblia na kung tayo'y mananalangin, kung gusto nating manalangin sa Kanya, dumiretso tayo sa Kanya, pumunta tayo sa isang silid, sara natin ang pintuan, tayo'y lumuhod, yumuko, at manalangin. At sigurado pakikinggan tayo ng Diyos. Hindi na yung lalapit tayo sa kung saan-saan, hahawak tayo at iiyakan natin na hindi naman Diyos, di ba? Kundi iyon ay ribulto lamang na gawa ng tao. Yun ang pinasasabi ng ating Diyos dito sa Biblia at sa ating mga taong nabubuhay ngayon. Ano? Manalangin, sumamba lamang sa Kanya. Sana yun ang ating itanim sa ating puso't isipan, ano? At gawin natin at sundin natin habang tayo at nabubuhay. Ituro natin ito sa ating mga anak, sa ating mga kaapu-apuhan, ano? Ituro natin ang magandang itinuturo ng Biblia sa ating mga mahal sa buhay. Tayo'y manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong ulit salamat sa pagkakataong ito na makapagbasa na naman ako ng iyong mga salita upang ihayag sa aking mga kapatid, sa mga taong iyong ginawa, sa mga taong nakarinig ng iyong mga salita, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, nawa nga, Lord, kami sumamba at manampalataya lang sa inyo, O Diyos, sa aming iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi sa mga ribulto, O God, na lagi mong sinasabi sa iyong salita na huwag sasamba sa mga ribulto dahil yun ay kasuklam-suklam sa iyo, O God. Turuan mo kami ng tama, ng tamang pagsamba, ng tamang sasambahin, na tamang gagawin, O God. Yung mga kagustuhan mo lamang nawa ang aming gawin at sundin, O God. Sa iyong mga salita, nandito lahat ang iyong mga kagustuhan. Nawa lahat ng tao, Lord, makinig sa iyong mga salita, magbasa ng iyong mga salita, O Diyos. At ikaw lamang ang sambahin at sundin, O God. Wala nang ibang Diyos kung hindi ikaw lamang. Nag-iisang Diyos ka lamang, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Turuan mo kami ng iyong kapamaraanan, O God, upang kami lahat ay maging ligtas, O God, sa lahat ng gawa ng kaaway. O God, pakinggan mo po ang aming mga panalangin, oras-oras, O God. Araw-araw, O God, sa aming pagbabasa ng iyong salita, Lord. Naway kami mabago, maging malinis, O God, sa iyong paningin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, dahil alam ko po na kami inyong pinakikinggan sa tuwing kami magbabasa at mananalangin ng taimtim. O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. O Lord, muli sa aming panalangin na naman, Lord, naway kami inyong pakinggan sa kabila ng aming mga pagkakasala, pagkakamali at pagkukulang sa inyo, Lord. Kami nagsusumamo sa inyo at lumalapit muli sa iyo, Lord, na pakinggan mo po ang aming mga panalangin at kahilingan, lalong-lalo na sa panahon na ito, God. Sa dinaranas namin ito, lalong-lalo na ang mga taong naghihirap, O Lord, ang mga taong grabing sakit ang nararanasan ngayon dahil sa NCOV, O God. Sa napakarami ng namatay, O Diyos. Pakinggan mo po kami. Pagbigyan mo po kami ng isa pang pagkakataon sa aming mga buhay na maayos namin ang lahat, O Diyos. Pakinggan mo po kami. Maawa po kayo sa amin lahat, O God. Please, Lord, pakinggan mo po kami. Lord, iligtas mo po kami sa virus na ito. Alisin mo po ang virus na yan sa buong mundo, O God.
Linisin mo ang aming mundo. Linisin mo po ang aming hangin, O God, upang maging normal na ang lahat. Upang makapamuhay na po muli kami ng maayos, masaya, masagana, O God. Iligtas mo po kami araw-araw. Huwag mo po kami pabayaan. Nawa lipunin mo ang masasamang iyon na nag-imbento ng ikamamatay ng mga tao, ng ikasasama ng mundo, O God, ng pagkakasala ng buong mundo, O God. Ikaw na po ang bahala sa kanila, O God. Ikaw na po ang bahala sa kanila. At nawa ang mga mabubuting scientist, doktor, Lord, nurse, police, huwag mo rin silang pabayaan. Nawa hipuin mo ang kanilang mga puso na patuloy na gumawa ng kabutihan una para sa inyo, na magkaroon sila ng takot, lahat kami ng takot sa inyo, O God, upang gumawa lamang kami lahat ng tama at sumunod lamang sa iyo, O Diyos, upang kami lahat ay maging ligtas at maging tagumpay, O God. Thank you, Lord, dahil alam kong pinakikinggan mo po kami. Ayusin mo po ang aming buhay, ang aming ugali, ang aming pagkatao, ay linisin mo, O Diyos, upang maging karapat-dapat kami na tumawag sa iyo na aming Ama, O God. Linisin mo ang bawat isa sa amin, lalo-lalo na po ang iyong lingkod, O God. Magpatuloy ako. Inaamin ko po at alam kong ako'y makasalanan. Pero lumalapit po ako upang ako'y iyong linisin at baguhin, O Diyos, at maging karapat-dapat na iyong tagapaglingkod, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, salamat sa iyong pakikinig na naman ngayong umagang ito. Lord, siniselyuhan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Ang aming panalangin ay tagumpay na. Tagumpay na ang aming mundo, O Lord. Magiging maayos na ang lahat. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo, na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat pong muli sa inyong pakikinig at pagsama sa aking Bible reading na naman ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. At God bless po sa lahat. Muli sa mga bago pa lamang sa aking channel, mag-subscribe po kayo. I-like nyo po ang ating mga videos at click nyo na rin yung ating notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video pa na aking i-upload. Salamat muli sa inyo. Mabuhay po tayo. God bless po muli sa lahat. Salamat.